Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Napangiti si Alfred na nakita niya si Isabela sa may dalampasigan. Kasama nito ang yaya nito. Mukhang nahiligan na ng kanyang anak ang dagat dahil halos lagi na lang ito nandito. Para naging tana nga ang balat nito na katulad sa kanya. Kamukha nga siguro ni Maureen si Isabela. Pero ang balat ang kulay at ng mga mata nito ng kanyang anak ay katulad sa kanya. Kaya hindi siya nininiwala kay Maureen nung sinabi nito na hindi niya anak si Isabela. Hi Isabela! Masayang bati niya sa anak. Napaangat na mukha ang kanyang anak sa kanya. Halata sa mukha nito na hindi nagustuhan nito na nakita siya. Napatingin siya sa ginagawa nito. Sinubukan nitong gumawa ng sandcastle pero hindi ito marunong. Gusto mo bang igawa kita ng sandcastle? Marunong akong gumawa niyan. Talaga? Naging maaliwalas ang mukha nito. Oo, magaling ako. Galing ko nga gumawa ng sandcastle. Okay, gusto ko yung malaki at parang palas. No problem, may Isabela. Kayang-kaya ko yung gawin. Makalipas ang 30 minuto, lihim na siyang napamura sa isipan. Hindi naman niya lubos akalain na ang hirap palang gumawa ng sandcastle. Malaking gago pala siya, yung napanood niya sa pelikula noon. Ninong Alfred, ang pangit naman yung ginagawa mo. Hindi naman yan sandcastle. Sand lang yan. Reklamo naman ni Isabela. Sorry baby, ang hirap pala talaga. Pinalungkot niya ang kanyang mukha rito. Okay lang po, kasi di naman marunong gumawa si na mami at daddy ng ganyan. Pero yung ninong Axel ko, ang galing gumawa ng sandcastle. Pagmamalaki na sambit naman ito. Ano raw? Umigting naman ang kanyang panga nang marinig ang pangalan ni Axel. Pakiramdam niya ay inagaw ni Axel ang paghanga ng kanyang anak na dapat ay para sa kanya. Kung hindi lang niya alam na walang kaalam-alam si Axel noon, na anak niya si Isabela, baka isipin pa niya na ginagantihan siya nito. Mas magaling ako kaysa kay Ninong Axel mo. Warn up ko lang yan. Gagawin ko na yung final ko. At nagsimula muli habang ini-imagine ang nakangising mukha ng kanyang kapatid. Hindi siya papayag na magaling ito sa paningin ng kanyang anak. Tapos siya ay hindi. Samantala pagkatapos ng tumulong ni Maureen kay Aling Fia sa paghahanda ng kanilang tanghalian, napagpasyahan niya na puntahan ang kanyang anak sa dagat. Kailangan na nitong umuwi nang makakain na ito ng tanghalian at makapagpahinga. Halos araw-araw na lang itong nasa dalampasigan at naglalaro ng buhangin. Napatigil siya sa akmang paglapit sa anak na makita niyang malakas itong nakikipagtawanan kay Alfred. Parang may kumudlit sa puso niya habang nakatingin sa dalawa. Magkahalong sakit at saya ang nadarama niya ngayon. Masayang kinarga ni Alfred ang kanilang anak at nagkikilitian pa ang mga ito. Tawang-tawa naman si Isabela na mukhang naging komportable na sa lalaki. Hindi niya mapigilan at basta na lang tumulo ang ilang butol ng luha niya nang nakita niya na hinalikan ni Isabela ang noo ng tunay na ama nito. Lumukob ang isang matinding panghihinayang sa puso niya sa isipin na hindi pala silang tatlo ang tunay na pamilya. Imbes na lapitan ng anak, tumalikod siya at humakbang papaalis. Kailangan niyang huminga dahil parang kinakapos siya ng hangin. Kinagabihan hindi nakatulog ng maayos ang kanyang anak. Madalas alimpungatin ito at iyak ito ng iyak. Tinatawag din ito ang pangalan ni Gio. Pag ganito si Isabela,
Hindi niya mapigilan ang mag-alala ng sobra para kay Gio, lalo pat hindi niya matawagan ang asawa. Okay lang ba siya? Tanong naman ni Alfred nang pumasok ito sa kwarto nila ng kanyang anak. Hinahanap niya si Gio, Alfred. Ani niya. Karga niya ang kanyang anak at isinasayaw-sayaw ito. Hindi nakatakas sa kanya ang paglatay ng sakit sa mga mata ni Alfred. Nasaktan siguro ito sa kanyang sinabi. Pwede ko ba siyang makuha? Hindi na siya nagdalawang isip at ibinigay niya dito si Isabela. Aaminin niya. Pagod na rin siya sa pagkarga kay Isabela. Dahil kanina pa niya ito kinakarga. At hindi naman maliit na bata si Isabela. Malaking bulas ito, nakatulad ng kay Alfred. Itinago ni Isabela ang ulo nito sa dibdib ng kanyang ama. Habang hinahaplos-haplos naman ni Alfred ang likod ng anak. Ilang minuto lang ang nakakalipas at nakatulog na rin ang anak. Maingat naman itong inilapag ni Alfred sa kama. Magpahinga ka na rin, ako na ang magbabantay sa kanya. Nilakihan niya ito ng mga mata. Babantayan ko lang ang anak natin. Wala akong gagawin sa'yo. Huminga siya, pero hindi na siya dinalaw ng antok. Laging laman ng kanyang isip si Gio. Idagdag pa ang presensya ni Alfred. Okay, fine. Sa labas na lang ako. Mukhang hindi ka makakatulog dahil sa akin. Hindi niya sinagot si Alfred hanggang sa narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pintuan. Ilang minuto pa siyang nakatingin sa kawalan bago niya napagbasyahan na bumangon na. Napatingin siya kay Isabela. Sa wakas tulog-tulog na rin ito. Napagpasyahan niyang lumabas sa kwarto. Naabutan niya si Alfred sa may beranda. Nakatayo sa madilim na bahagi at tila malalim ang iniisip nito. Iuwi mo na si Isabela. Marami akong naiwan at ewan ko kung may babalikan pa akong trabaho sa pagbalik ko. Umupo siya. Lumapit ito sa kanya at tumabi ito sa kanyang pagkakaupo. I told you, ako na ang bahala dyan. Please kaunting panahon pa, Maureen. Malapit ko nang mahuli ang loob ni Isabela. Hindi mo kasi naiintindihan, Alfred. Napalanghap naman siya ng hangin. Maliban sa nag-aalala ako kung ano na ang nangyari sa daddy niya. Nag-aalala din ako kay Gio. Kailangan kong malaman kung nakauwi na ba siya o kung nasaan na siya. Hindi ka ba nakikibalita kay Kia? Hindi mo ba alam na ikinasal na silang dalawa ng daddy mo? Maang akong napatingin sa kanya. Anong sabi mo? Pero paano? Totoo kaya ang sinabi nito o nagsisinungaling ito? Iyon ang sabi ng taong binayaran ko para subaybayan ang iyong ama. Ang ama mo lang at si Kia ang makakasagot sa iyo kung bakit sila nagpakasal. Wala na bang nagawa si Kia kundi ang pakasalan na lang si Dad? Kaya ba hindi din niya makontak si Kia? Dahil galit din ito sa kanya. Akala siguro nito ay kinalimutan na niya ang pangakong tutulungan ito sa problema nito sa kanyang ama. At si Gio, hindi pa din siya bumabalik. Tumitig ito sa kanya tila may gusto itong sabihin, pero nagdadalawang isip ito. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin. Dahil nangako ako. Pero siguro, kailangan ko ding sabihin ito sa'yo. Kunot noon naman ako habang hinihintay ang kanyang sasabihin. Hindi ko mapigilan ang kabahan. Gio and I will talk. Handa daw siya na palayain kayo ni Isabela. Pero kailangang mahuli ko muna ang loob niyong dalawa. My first attempt is failed. Nung huli namin pag-uusap, a day before he left, sabi niya kailangang magtagumpay na ako sa pagkakataong ito. He said, kailangan kong gawin ang lahat para mabaling sa akin ang atensyon ni Isabela. At dapat mapatawad mo na rin ako. Kailangan daw pagbalik niya, kaya niyo nang mawala siya. Pilit niyang ipinapasok sa kanyang isipan ang sinabi nito.
dahil hirap itong iproseso ng kanyang utak. Bakit niya gagawin yan? Nahihirapan niyang sambit dito. Ewan ko, Maureen. Napatayo siya at galit siyang tumitig dito. Nagsisinungaling ka lang. Ito ba ang paraan mo para hayaan kita na pasukin muli ang buhay ko? Para sabihin ko sa'yo, wala sa plano ko na iwanan si Gio. At hindi ako naniniwala sa'yo. Kung ano man yung sasabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo dahil sinungaling ka. Nagtaas baba ang dibdib niya sa sobrang galit na kanyang nadaraba. Hindi siya makapaniwala na nagawa nitong gumawa ng kwento para sa pansariling interes nito. Pero hindi ako nagsisinungaling, Maureen. Napataas na rin ang boses niya at napatayo na rin siya. Napahilot siya sa kanyang sentido saka siya tumitig muli sa akin. Sa tingin mo, ano ang rason ko kung bakit hindi siya nagpaparamdam sa'yo? Kung bakit hindi mo siya matawagan? Hindi ba pumapasok sa isip mo na baka iniiwasan niya na kayong dalawa ni Isabela? Na baka tuluyan na niyang ibinalik kayo ni Isabela sa akin? Ipinalik? Pagak naman siyang napatawa. Wala siyang dapat ibalik sa'yo dahil hindi mo kami pagmamay-ari. Si Gio ang tunay na nagmamay-ari sa amin ng anak ko. Asawa ko si Gio at hindi naman kita kaano-ano. Dahil ginawa mo lang naman akong parausan. Katotohanan na masakit tanggapin. Napaisip din naman ako na baka distansya lang si Gio ang kanyang sarili sa amin ni Isabela. At ngayon ko lang naisip ang dahilan. Tinakot mo ba si Gio kaya siya lumayo? Kahit may kadiliman pero mababanaag pa rin ang pagdilim ng anyo nito. Ganyan ba talaga kasama ang tingin mo sa akin, Maureen? Ganyan ba ako kasama para sa'yo? Tila nagdaramdam na tanong naman ito. Tila may bumara sa kanyang lalamunan at hindi niya ito nagawang sagutin. Nakadama siya ng bahagyang pagsisisi dahil sa kanyang mga nasabi. Ipinilig niya ang ulo. Hindi siya dapat makadama ng ganito. Si Alfred ang may kasalanan sa kanya at hindi siya ang may kasalanan dito. Oo, ganyan ka kasama para sa akin. Mula nang naisipan mong ipalaglag ang ipinagbubuntis ko, ay naging walang hiya ka na sa paningin ko. At hindi malayo na tamang hinala ko. Tinakot mo ba si Gio? Napayuko siya at nang napaangat siya muli na mukha sa akin, namumula na ang kanyang mga mata at parang namamasa din ito. Siguro, Maureen, kahit ilang sorry ay hindi mo na ako mapapatawad pa. At hindi din kita masisisi kung ayaw mong pakinggan ang mga paliwanag ko. Masyadong malaki ang sugat na nilikha ko sa iyong puso at hindi ko na siguro magagamot pa iyon. Pero gusto ko lang malaman mo na minsan lang ako naging masaya at iyon ay ang panahon na kasama kita. Kaya please, bigyan mo naman ako ng kahit 2 o 3 araw para makasama kayo ng anak ko. Gusto ko lang maging masaya kahit sandali lang pagkatapos nito. Pangako sa'yo, ako mismo ang hahanap kay Gio para ibalik sa inyo ni Isabela at hindi mo na ako makikita pa. Sa sumunod na mga araw, nanatili ang atensyon ni Alfred sa anak niya. Hindi ko maitatanggi na naging masaya din ako sa naging improvement ng relasyon nila ni Isabela. Habang nakikita ko sila na masaya, saka ko na-realize na marami pala talaga silang pagkakatulad. Naramdaman ko na parang iniiwasan ako ni Alfred. Alam kong ito ang makakabuti para sa amin. Lalo pa at tinapat ko na siya. Pero hindi ko naman mapigilan ang aking sarili na manghinayang sa mga oras na nasayang na sana. Nagiging masaya ako dahil kasama ko siya. Naguguluhan din naman ako sa kung alin ang dapat kong sundin. Isip ba o ang puso ko? Sabi ng isipan ko, tama ang desisyon ko dahil kasal ako at kailangan piliin ko ang aking asawa.
kung sino ang totoong magpapasaya sa akin. Pero paano na si Gio? Si Isabela, ang pamilya ni Gio, na malaki ang tiwala sa akin kung pipiliin ko ang gusto ng puso ko. Hi, bati naman sa akin ni Akiya. Ngiti lang ang isinagot ko sa kanya. Tumabi siya sa pagkakaupo ko. Tahimik kaming dalawa. Ang aking mga mata ay nasa kay Alfred at Isabela lang. Sa tingin mo, bakit kaya minsan kung ano pa yung hindi tama, doon pa tayo sasaya? Hindi ko mapigilang sambit. Napatingin naman ako sa aking katabi. Tumingin din naman siya sa akin. Siguro dahil ang buhay ay hindi perpekto. Hindi lahat ng desisyon ay magpapasaya sa atin. Sa simula pa lang. Pero naniniwala naman ako na kung pipiliin natin ang tama, mas magiging masaya tayo. Sana nga. Kung sa tingin mo, hindi ka magiging masaya kahit kailan, bakit mo pipiliin ang sa tingin mo ay tama? Ganun din ba ang gagawin mo? Iniiwas niya ang paningin. Magkaiba naman ang sitwasyon natin. I was betrayed by the man that I love. Kinuha niya ang anak ko para maging anak nila ng kakambal ko. Kailangan kong mabawi ang anak ko. Iyon lang naman ang gusto ko. Tama naman siya. Magkaiba ang sitwasyon naming dalawa. Alfred left me while I was pregnant. Bumalik naman siya nang hindi na kami pwede. Hindi madali ang magpatawad, pero kaya ko naman magpatawad. Alam ko naman na nabawasan na ng malaking porsyento ang galit ko sa kanya. Hindi na nga lang kami pwede. Iyon lang ang problema. Dahil sa buong araw na paglalaro kasama ang kanyang ama, kaya nakatulog din kaagad si Isabela kinagabihan. Nakapagtataka na sa araw na ito, hindi siya masyadong nagtatanong sa akin tungkol kay Gio. Imbes bago siya makatulog, tungkol kay Alfred ang ikinukwento niya sa akin. Pinilit ko rin na makatulog, pero tulad ng mga nagdaang gabi, hindi na naman ako dinadalaw ng antok ko. Pero ngayon hindi na si Gio ang laman ng aking isipan, kundi si Alfred. Kaya naman nahihirapan ako dahil pakiramdam ko ay niloloko ko ang asawa ko. Napabangon akong bigla, nababaliw na yata ako. Mabilis akong umalis mula sa kama at natagpuan ko na lang ang aking sarili na lumabas ng kwarto. Ang plano ko lang ay magpapahangin sa labas ng bahay. Magpalipas ng sama ng loob. Sama ng loob, hindi para sa kung sino, kundi para sa sarili ko. Pero agad na naagaw ng aking atensyon sa isang figura na mula sa aking kinatatayuan. Kitang-kita ko pa rin dahil sa maliwanag na buwan. Nakita ko ang paglangoy niya sa dagat. Ang puso ko ay siyang nag-uutos sa akin para humakbang, papalapit sa dagat, at masdan sa malapitan ang nilalang na naging dahilan para muling bumilis ang pagtibok ng puso ko. Nang tuluyan na akong makalapit, siya naman ang pag-ahon nito. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na pasadahan ng tingin ang kanyang halos perpektong katawan. Hindi ko din maialis ang aking mga mata nang sandali itong tumigil sa maumbok niyang hinahanap na natatabunan lang ng isang kakarampot na brief. Parang isang nag-flashback na pelikula ang bumalik sa aking alaala, ang mga panahon na pinagsaluhan namin, ang sarap ng aming pag-iisa, ang kanyang matamis na halik, ang kanyang mainit na haplos, at ang napakasarap na sensasyon sa tuwing pinaliliguan niya ng halik ang aking hubad na katawan. Those wonderful feelings when he treasured manhood inside of me. I always loved that feeling. Biglang nag-init naman ang aking pakiramdam at namamasa din ang aking gitna. Napalunok ako. Ayaw kong maramdaman ang klase ng pangungulilang ito. Pero kaya ba talagang pigilan ang ganitong pakiramdam? Kaya pa talagang mapigilan ang pagnanasa na nadarama ko ngayon? Maureen? Sambit naman ni Alfred na nagpabalik sa aking sa realidad. Agad kong iniangat ang aking paningin sa mukha niya.
Aalis na ako. Tama. Ito ang kailangan kong gawin. Dapat kong layuan ng tukso kung ayaw kong tuluyang masunog sa apoy. Akmang tatalikod ako nang mabilis niyang hinawakan ang aking kamay at hinila niya ako papalapit sa kanya. Agad kong naamoy ang pamilyar niyang amoy na hinahanap ko lagi. Napaangat ako ng paningin sa kanya. Napalunok na naman ako na makita ko sa kanya mga mata ang apoy na nagpagnanasa nito. Ayaw kong magkasala, Alfred. Napasambit ako, pero iba naman ang gusto ng aking isipan. Sa tingin mo, Maureen, hindi ka pa nagkasala sa ginagawa mo kanina? Inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tainga at marahan niyang kinagat ang punong tainga ko. Agad na gumapang ang milyong boltahe ng kuryente sa loob ng aking katawan dahil sa kanyang ginawa. Bakit iba ang sinasabi ng mga mata mo? Sinasabi ng mga mata mo na gusto mo ito. Malamig ang panahon pero napakainit ng aking pakiramdam. Alfred, please. Ang gaga ko. Hindi ko alam kung ano ang ipinakiusap ko sa kanya. Ang bitawan ako o ang kinina ako. Sige, itaboy mo ako, Maureen. Pigilan mo ako. Dahil kung hindi mo gagawin yan, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko at angkinin ka. Dahil alam naman natin pareho na sa akin ka. Ang puso mo, ang katawan mo, lahat ng mayroon sa'yo ay akin. Madiin na sambit naman ni Alfred. Tila ako nanigas at hindi ako nakakilos. Gusto ko siyang itulak pero hindi ko magawa. Ang aking isip, ang aking katawan, pati na ang puso ko ay ayaw makisama sa gusto kong gawin. Mas lalo akong nawala ng kakayahan para tumanggi. Nang dinilaan niya ang aking leeg, hindi ko napigilan ang pagnulas ng isang ungol mula sa akin. Nawawala na ako sa tamang huwisyo nang tuluyan niyang tinawid ang pagitan ng mga labi naming dalawa. At niyakap niya ako. Ako naman, imbes na patigilin siya sa kanyang ginagawa, ipinikit ko pa talaga ang aking mga mata. Sabay pagpulupot ng aking braso sa kanyang leeg. Agad akong nakipagpalitan ng halik sa kanya. Kaya mabilis na lumalim ang halikan namin dalawa. Maya-maya lang naramdaman ko ang paglapat ng aking likod sa buhangin. Hindi masakit sa balat ang munting buhangin. Nagawa niya akong ihiga dito habang nasa ibabaw ko siya at walang tigil ang paghahalikan naming dalawa. Ibinaba niya ang kanyang halik sa aking leeg. Ang kanyang mga kamay ay nagawa ng ipasok sa loob ng aking short, pati na sa aking suot na bikini. Hinila niya ang suot kong short pati na ang aking pante, pati na ang kanya at para akong naglalaway nang makita ko na naman muli ang kanyang malaking pagkalalaki. Binukas niya ang aking mga hita at walang seremonyang ipinasok niya ang kanyang nag-uumigting na pagkalalaki sa aking loob. Hindi ko napigilan ang mapasigaw sa sakit na aking nadarama. It's like the first time. Shit! What the? Halata ang kalituhan sa mga mata ni Alfred. Just continue, Alfred. Yes. Let's continue. And then we'll talk. Niyakap ko siya na mahigpit pero parang may naramdaman ako na hindi ko maintindihan sa kanyang likuran. Gusto ko sana itong tingnan pero nasa kalagitnaan ako ng pagpapasarap. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa dalampasigan, habang humahampas ang tubig dagat sa malaking bato, tuluyan kong isinuko muli kay Alfred ang hindi lang aking katawan, kundi pati na ang puso ko. Maliman ito, pero hindi ko kayang pigilan pa ang sarili ko at nagpatianod ako sa gusto nito. Habol namin pareho ni Alfred ang aming hininga. Nang tuluyan ang natapos ang lahat, nagkatinginan kaming dalawa. Ang aming mga mata ay tila nag-uusap. Wala na ang init ng pagnanasa sa kanya mga mata, kundi napalitan iyon ng init ng pagmamahal. Ayaw kong dayain ang puso ko, pero iyon ang nababakas ko sa kanyang mga mata. Walang nangyayari sa iyo ng inyong asawa. Pero bakit? Imbes na sagutin siya,
Napaupo ako bigla nang may maalala ako. Agad kong tiningnan ang kanyang likod at nanlaki ang aking mga mata sa nakita. Mga latay ng latigo na bagamat gumaling na, pero halata pa rin. May mga peklat din na sa tingin ko ay sanhi ng paso. Maureen, tanging nasambit ni Alfred. Napatulo ang luha ko na makita ko ang takot at sakit sa kanyang mga mata. Bakit may ganito ka, Alfred? Anong ginawa nila sa'yo?